Hello and welcome back once again. This is Michael. Ako ang inyong instructor dito sa Learn Technology Today at meron tayong mahalagang topic na pag-uusapan ngayon. At ito yung title ng ating pag-uusapan, Can AI provide us a job as a software engineer? Kaya ba ni AI hanapan tayo ng trabaho bilang software engineer? So since nandiyan na ang vibe coding, nandiyan na ang mga different AI at sa loob na lamang ng isang oras o kalahating oras ay magkakaroon na tayo ng instant software by using this AI, kaya na ba ni AI hanapan tayo ng work? Since mas madali ang vibe coding kaysa mag-aral ka ng foundation, mas madali ang paggamit ng mga agentic AI, no, yung mga available AI na ngayon na halos talagang hindi mo na kailangan mag-effort para gumawa lang ng isang software, ng web apps, no, ng application, mobile application. At itong mga AI na to, they can provide, no, yung application, sabihin natin na pang mobile for Apple Store, Android o Google Play, kaya na nila talaga i-produce yung mga yan. Pero ang tanong, kung ikaw ba ay gumagamit ng AI, nagba-vibe coding ka, kaya ba ng AI dalhin ka sa trabaho? So tingnan natin sa actual na realidad kung kaya nga ba ni AI hanapan tayo ng work. Okay, so start na natin. Maghanap tayo ng work online. Tingnan natin yung mga available na mga jobs, no, dito sa Pilipinas. Type lang natin jobs Philippines. Yan yung tinype ko. And dito ay makikita natin yung mga top results sa Google browser. At punta tayo dito na lang sa Indeed. Kasi itong Indeed ay isa sa prominenteng job search dito sa Pilipinas. Itong Indeed, ph.indeed. So, ayan. So, para makita nyo yung actual URL, ay, sorry. Hindi pala yan. Ito, ayan. Para makita nyo yung actual URL, pakita ko lang sa inyo. Ayan, phindeed.com. So, dito ay itatype ko lang yung ating hinahanap na job title. Let's say, software engineer. Ayan. So, meron tayong nakikita rito na software developer. Kasi ang software development under din yan ng software engineering. Pag sinabi kasi nating software engineer, ito ay ibig sabihin ito na yung pinakamataas na posisyon, software engineer. Dapat alam niya yung software development, full stack web development, at iba pang development bago ka maging software engineer na totoo. So dito makikita nyo medyo mababa yung bigay, 25 to 30,000 a month itong software developer. So, tingnan natin yung kasunod. Meron 30 to 40,000. Pero dito sa 25,000 to 30,000 a month, tingnan natin ano yung kanyang ang kanyang description. So, work from home. Okay? So, hindi na rin masama. No? CRM specialist. Okay? CRM specialist. So, more on parang VA ito, no? So, kaya siya mura. So, tingnan natin yung system engineer. Okay, so 30 to 40,000 naman a month. Yan natin, education, bachelor's degree. Required daw. Kailangan ng bachelor's degree. Kailangan graduate ng college. Work from home pa rin. Ano ba yung sinet ko? Tingnan ko nga kung nakaset sa work from home. Hindi naman. Kaya nakaset pala sa remote. So, ilagay natin all jobs ha. Click mo yung all jobs. Ba't naka-remote pa rin? Why? So, sige, tatanggapin na natin yung work from home. Puro work from home, ano? Ito, medyo malaki-laki to. 95,000 to 105,000. Senior WordPress Backend Engineer. Oh, malaki. No? So, job, full-time, pay, job description, Senior WordPress Backend Engineer. Malaki. No? Backup, security. So, kung meron ka ng magandang background sa WordPress, hindi lang yung frontend hindi lang yung drag and drop lang. Hindi yung ganon. Kailangan ay backend. Ibig sabihin, marunong ka sa PHP.
Okay, so medyo makikita nyo marami dito kayong makikitang mga available na jobs. 650. Meron ako sinave dito, ano? Nasaan na yun? Open natin. Naka-ano ba ako? Ito pala, itong my jobs, no? Ito, web developer. Kasi nagba-browse din ako dyan. Pero ngayon, naisip ko na i-share sa inyo paano kayo pwede mag-apply bilang software engineer. Okay, so job details, tingnan natin. Walang nakalagay na college background. No, hindi required yung college background. So makikita nyo, wala nakalagay dito. Yan, wala nakalagay. So, tingnan natin. Develop, ito yung hinahanap, no? Ito yung kailangan nila. Develop responsive, user-friendly website and web application. Write clean, efficient code using HTML, CSS, JavaScript, and related technologies. Optimize website performance with speed. Conduct through testing across various browser device screen sizes. So, marami nakasulat dito. At ang kanilang hinihanap talaga ito, strong proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. Ito yung madalas na hindi minamaster ng karamihan. Lalo na kung ikaw ay nasa software development, sabihin na natin full stack web development, software engineering. Okay, pero ang hinahanap dito kasi web developer eh. So, papasok dito yung full stack web developer. Kailangan ay magaling ka. Ibig sabihin itong strong. Ngayon, kung ang ginamit mo ay ChatGPT, hindi ka pwede dito. Kailangan strong proficient sa HTML. That's the reason why sa ating full stack web development, minamaster natin yan dito sa Learn Technology Today. Hindi kasi talaga pwede yung vibe coding lang. Kasi sa actual na trabaho, kailangan magaling ka. Hindi pwedeng by vibe coding lang. Experience with responsive design. So, kailangan marunong ka rin dyan eh. Not necessary magaling ka kasi maraming graphic designer, napakaraming graphic designer. At ang gagawin mo lang is integrate mo yung design na yun sa website and mobile first development. So, in responsive design, ibig sabihin yan is kung ano man size ng cellphone o tablet, eh magre-response ng maganda. Maganda pa rin yung website. Ibig sabihin yan. So, familiarity with modern JavaScript frameworks, React, Vue, JS, or similar, kailangan ay familiar. So, ito yung ginagawa natin dito sa ating training. Hindi natin minamaster ang isang framework, but we have to be familiar. Okay? Kasi pag sinabi mong JavaScript framework, isa lang ginagamit niyan, JavaScript pa rin, kaso pinadali. Okay? Understanding website optimization like Google PageSpeed Insight, GTmetrix, or similar. Ito, madali lang ito matutunan. Pwede yan sa YouTube. Knowledge of version control system. Ito medyo mahirap-hirap yan. Kailangan talaga niyo yung training dyan. Comfort using project management. Collaboration tool. Notion. Yan. So, project management, kailangan may background din kayo dyan. No? At meron tayo dito sa ating sa Learn Technology Today, yung ating system design. Kasama doon yung project management. Strong attention to detail and eagerness to learn and grow. Good communication skills in English. Yan. So, ito dapat i-workout din to. Both written and verbal. So, hindi pwede dito yung mali-mali grammar. Hindi pwede mali-mali spelling. So, you have to work well sa inyong communication skills in English. Kung pwede, mag-aral pa rin kayo ng talagang business English. Hindi lang normal English, business English talaga. Preferred but not required. CMS platform, WordPress, dapat marunong kayo dyan, Shopify, similar. Familiarity with CSS preprocessor like SAS, LESS. Knowledge of UI, UX design. So, ito napakahalaga sa kanila, inulit-ulit eh. Itong mga to, inulit. Ibig sabihin ay mahalaga sa kanila yan. Dapat magaling kayo talaga sa CSS. Experience with browser, cross-browser testing tools like Browser Stack. Basic understanding of SEO, best practices. So, SEO, marami yan sa YouTube. Familiarity with web accessibility standard. Yan. So, yan yung kanilang hinahanap.
Okay, full-time daw. Tingnan nga natin, balikan nga natin yung meron pala ditong benefits, employee discount, stock ownership plan, flexible schedule, flex time. Okay, so work location remote. Ibig sabihin ay pwede kang sa bahay. Full-time permanent pay, base pay niya is 220,000 to 300,000 per month. Okay? So napakaraming mga ganitong natin job post sa internet, lalo na dyan dito sa Pilipinas, doon napakarami yan. At ang magko-qualify lang talaga yung marunong. Hindi pwede dito yung vibe coder lang. Yung gumamit lang ng template, pwede sasabihin software engineer na. So, hindi pwedeng ganon. Kailangan meron kang solid foundation sa mga, sabihin na natin kung ano man technology yung minamaster mo o mamasterin mo. Meron kang solid foundation sa mga yan para ikaw ay matanggap. Okay? At maging part ka ng kanilang team. Alright, so yan na lang muna ngayon. Try nyo, no? So, Indeed, and then mag-login lang kayo. Gumamit kayo ng inyong account. Mag-login kayo dyan. Then, type nyo lang dito sa taas kung ano yung hinahanap yung work. And pansinin nyo naman yung base pay dito, no? At tingnan ninyo, remote siya. Okay? Work from home. So, yan muna po this time. At try nyo po. Alright, so nakita natin ngayon na mga real skills talaga ang hinahanap ng mga companies. So hindi yan basta-basta vibe coding lang at hindi lang yan basta prompt engineering. At ang nakakalungkot ngayon sa akin nababasa sa internet, sa Facebook, social media, napakaraming tao na umaasa na lang sa AI, lalo na yung mga aspiring developers. Nagsasabi sila ay mga developers pero they are presenting AI, generative AI, para mag-produce ng mga software. Well, in reality, sa katotohanan lang, maaring iilan, kakaunti lang ang maghahanap ng mga vibe coder for their company to work. Pero sa nakita natin, talagang real skill ang kailangan. Dapat marunong ka. Dapat alam mo yung programming language. Dapat alam mo kung ano yung kailangan nila, yung need nila, para makapasok na sa kanila. At hindi lamang yan basta alam mo lang, no, nag-hello world ka lang, okay na yun. Hindi. You will be required, no, na kailangan gumawa ka ng mga application using the frameworks na kailangan nila and doon sa gusto nilang features. And you can only do that by learning the foundation of coding and learning the foundation of programming. So, hindi makakasolusyon si AI to find you the right job as a developer. At nakita naman natin, hindi na nila nire-require yung college background. At pwede ka na mag-work from home. So, ang kailangan na lang natin is mag-aral talaga ng totoong coding. Okay? So, wala kang mababasa na nag-hire ng expert vibe coder. Walang nakalagay na gano'n. But of course, as a developer, we can use tools, we can use AI para tulungan tayo mapabilis ang production. No? Pwede natin pagandahin ang code, pwede nating i-generate ng code, pero given na alam natin kung para saan yung code. And that's the reason bakit mahal ang sweldo ng mga software engineers, ng mga full stack developers. Yan ang reason. Dapat ay magaling ka. At kung hindi ka magaling vibe coder ka lang, babayaran ka ng 200,000 or more than, I think mga ilang araw ka lang tatagal kung ikaw man ay na-accept. No? Mag-resign ka agad o tatanggalin ka agad. So, you have to be a master of the craft. No? At yung craft na yan ay itong ating coding and programming. So, yun lang po. At dito sa Learn Technology Today, we are offering courses na mag-start talaga sa basic. You have to understand the basic. You have to understand the foundation. You have to understand how programming works. You have to understand how frameworks work para makabuo ka talaga ng application. Kahit wala si AI, kahit manu-manuhin mo, kaya mo. And dahil nandiyan na si AI, so mas madali kang mag-generate ng code with the structure na nasa isip mo at based dun sa company na pangangailangan ng company. So that is much better
and worth the 200,000 na sweldo per month. So, sige, tingnan nyo lang yung ating link at you can try our free courses so that you may see paano ito ginagawa. Oh yes, madali siya and the same time, mahirap din siya kasi kailangan ng tiyaga para mag-aral ng little skills. Hanggang dito na lang po muna. Magkita tayo ulit sa ating sunod na lesson. Okay po.